Kumusta po? Ako po si Do Andres Santos, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kalalakihan at urologist na may espesyal na pag-aalaga sa ating mga nakatatandang kababayan sa loob ng mahigit 60 taon. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang hindi pagmamasturbate pagkatapos ng edad 60 ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong kalusugan? Hindi dahil ito'y kasalanan, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil mas kailangan ito ng inyong katawan kaysa sa inaakala ninyo. Nakakita na ako ng napakaraming matatandang lalaki na dating matitipuno matalas ang isip at puno ng buhay, na unti-unting nanghina, nagkasakit at tahimik na nagdurusa dahil lamang isinuko nila ang isang bagay na natural sa pag-aakalang iyon ang nararapat. Pero ito po ang katotohanan. Ang paghinto sa masturbasyon sa katandaan ay may kapalit. At para sa ilan, ito'y maaaring nakamamatay. Sa dami ng aking mga naging pasyente dito sa Pilipinas, masasabi kong ang paksang ito ay mas mahalaga kaysa sa inaamin ng marami. Lahat ay nagbababala tungkol sa sobrang paggawa nito. Pero walang nagsasabi sa inyo ng panganib ng hindi paggawa nito. Sa pag-uusap natin ngayon, ibubunyag ko ang 5 seryosong kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon sa katandaan at kung ano ang maaari ninyong gawin para protektahan ang inyong katawan at isipan. Kung kayo po ay higit 100 anyos, na maaaring ito na ang isa sa pinakamahalagang aralin pangkalusugan na inyong maririnig. Simulan na po natin. Bago tayo magpatuloy, kung maaari po pindutin ninyo ang subscribe button at i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga payong pangkalusugan na maaaring magprotekta sa inyong katawan, kumpiyansa at ligado. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype ang 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 at ipaalam ninyo sa akin kung paano pa ako mas makakatulong sa inyo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung ano ang nakataya, tingnan natin ng mas malapitan ang 5 totoong kahihinatnan na kinakaharap ng mga matatandang lalaki kapag huminto sila sa pagmamasturbate at ang seryosong halaga na maaaring hindi nila namamalayang binabayaran. Una, nagsisimulang magrebelde ang inyong prostate, pamamagapresyon at kirot. Tandang-tanda ko pa ang tingin sa mga mata ni Mang Harold, 74 anyos byudo, mahinahon magsalita, nang maupo siya sa tapat ko sa aking opisina at sinabing, "Akala ko po, Dok, tama ang ginagawa ko. Akala ko ang pagtigil dito ay ang dapat gawin ng isang lalaki." Basag ang kanyang boses dahil sa pagkalito, pagkadismaya at bahagyang takot. Nakakaranas siya ng patuloy na presyon sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, gumigising ng 5 o 6 na beses sa gabi para umihi at tahimik na nagtitiis sa sakit na hindi niya maipaliwanag. Nang magsagawa kami ng ilang pagsusuri, naging malinaw ang sagot. Ang kanyang prostate ay namamaga, barado at muntik ng maimpeksyon. Hindi po ito bihira. Madalas ko itong nakikita. Bilang isang urologist, masasabi ko sa inyo nang may buong katiyakan na ang prostate ay hindi nilikha para manatiling walang ginagawa. Ito ay isang organ na dinisenyo para regular na malinisan o mabakantehan. Kapag hindi ito nangyayari dahil man sa pag-iwas, kahihiyan o simpleng paniniwala na hindi na ito kailangan, nagsisimulang mag-ipon ang mga bagay-bagay.
Lumalapot ang likido, namamaga ang mga daanan at kalaunan nagsisimula ang pamamaga. Kapag tuluyang huminto sa pagmamasturbate ang mga matatandang lalaki, hindi nila namamalayang iniimbitahan nila ang prosesong ito. Ang mga unang senyales ay madalas na tila hindi nakakapinsala, kaunting pagmamadali sa pag-ihi, ilang dagdag na pagpunta sa banyo, bahagyang discomfort na isinisisi nila sa edad. Ngunit ang kapalit ay tahimik na lumalaki hanggang sa ito'y hindi na makayanan. Sa mas malalang kaso, ang naiipong ito ay maaaring mauwi sa prostatitis, isang masakit na kondisyon na madalas nangangailangan ng antibiotics catheterization o kahit na pagpapaospital. May mga lalaking nagdurusa ng ilang buwan bago humingi ng tulong, nahihiyang pag-usapan ang isang bagay na itinuro sa kanilang dapat pigilan. Ang pinakamasakit sa akin ay maiiwasan naman ito. Isang bagay na kasing simple, natural at pribado gaya ng regular na ejaculation sa pamamagitan man ng pakikipagtalik o sariling pagpapasigla ay maaaring makabuluhang magpababa ng panganib ng mga komplikasyon sa prostate. Ngunit kapag napabayaan ang tungkuling ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maliit. Hindi lamang ito tungkol sa discomfort. Ito ay tungkol sa impeksyon, problema sa pag-ihi, kahit operasyon, at sa pinakamasamang kaso, pangmatagalang pinsala sa urinary system na maaaring magparamdam sa isang lalaki ng kawalan ng magawa at kahihiyan. Sinabi sa akin ni Mang Harold kalaunan, kung may nagpaliwanag lang sana nito sa akin 10 taon na ang nakalipas, hindi sana ako napunta sa ganitong gulo. Ang pahayag na iyon ay madalas na umaaling-aw-ngaw sa aking isipan. Kaya sinasabi ko ito sa inyo ngayon ng malinaw, direkta, at walang kahihiyan. Ang pagpapabaya sa inyong prostate ay may katumbas na halaga. At para sa napakaraming lalaki, ang halagang iyon ay binabayaran ng sakit, mga gabing walang tulog at dignidad na nawala, gayong maaari naman sanang mapangalagaan. Ngunit simula pa lamang ito. Dahil ang nangyayari sa inyong prostate ay isang bahagi lamang ng mas malaki at mas mapanganib na pagbabago sa loob ng inyong katawan. At sangkot dito ang mismong hormone na nagbibigay kahulugan sa sigla ng isang lalaki. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapakipakinabang ang mga ito, paki-comment po ng 1 sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang punto. Ikalawa, mas mabilis. Bumaba ang inyong testosterone kaysa inaakala ninyo. Minsan ay ginamot ko ang isang retiradong bumbero ng nagngangalang Jaime. Malakas matipuno at sanay na tiisin ang sakit. Ngunit sa nakalipas na taon, may nagbago sa kanya. Hindi siya makatulog ng maayos. Nadagdagan ang kanyang timbang sa bandang tiyan. Pagod na pagod siya pagsapit ng tanghali at nawalan na ng lahat ng motibasyon. Ang pinakamasama, sabi niya sa akin, "Dok, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang may bigla na lang nawala." Matapos suriin ang kanyang hormone levels, hindi ako nagulat sa resulta, ngunit ito'y yumanig sa kanya. Ang kanyang testosterone ay bumagsak sa antas na karaniwan kong nakikita sa mga lalaking 10 kahit 15 kataon pa ang tanda sa kanya. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang pamumuhay,
Lahat ay tila normal hanggang sa mapag-usapan namin ang intimasya. Tumigil si Jaime sa anumang sexual na aktibidad matapos pumanaw ang kanyang asawa. Walang pakikipagtalik, walang sariling pagpapasigla, wala. Sabi niya, hindi na raw niya nakikita ang punto. Ngunit ang katawan ay hindi basta-basta isinasara ang sistemang iyon nang walang kahihinatnan. Ang testosterone, ang mismong hormone na nagbibigay ng enerhiya, kumpiyansa, linaw ng isip at lakas sa mga lalaki, ay malalim na konektado sa sexual na aktibidad. At kapag ang isang lalaki ay tuluyang huminto sa anumang uri ng sexual na pagpapalabas na kukuha ng kanyang katawan, ang mensahe, hindi na kailangan ang reproduksyon. Kaya humihinto ito sa paggawa ng gasolina na dating nagpapanatili sa kanyang buhay at sigla. Ang pagbaba ay hindi palaging nangyayari agad-agad, ngunit ito'y totoo. Ang testosterone ang responsable sa pagpapanatili ng lean muscle mass, pagre-regulate ng distribusyon ng taba, pagpapalakas ng produksyon ng red blood cell, pagsuporta sa mood at proteksyon laban sa pagrupok ng buto. Kung wala ito, ang isang lalaki ay nagsisimulang lumiliit, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal. Ang kanyang sigla ay kumukupas. Ang kanyang talas ay pumurol. Ang kapalit ay hindi lamang numero sa resulta ng laboratorio. Ang presyo ay ang inyong enerhiya, ang inyong determinasyon, ang inyong pagkakakilanlan. Nakakita na ako ng hindi mabilang na matatandang lalaki na pumapasok sa aking opisina na nagrereklamo tungkol sa masyadong mabilis na pagtanda. Gayong ang totoo, ang kanilang tunay na problema ay tahimik na hormonal na pagkagutom, at ito'y lubos na maiiwasan. Ang regular at balanseng pagmamasturbate kahit isang beses o 2 beses lang sa isang linggo ay makakatulong na mapanatili ang antas ng testosterone sa pamamagitan ng pagpapanatiling aktibo ng sexual feedback loop ng katawan. Hindi ito tungkol sa paghahabol ng kaligayahan. Ito ay tungkol sa pag-iingat sa inyong chemistry, sa inyong lakas, at sa inyong katatagan. Umalis si Jaime sa aking opisina ng araw na iyon na may panibagong pangunawa at bagong rutina. Pagkalipas ng 6 na buwan, nabawasan siya ng halos 55 kilo bawat libra, nakakatulog na ng mahimbing sa gabi at muling nakangiti. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang nawawala sa akin, sabi niya. Akala ko tumatanda lang ako, pero ang totoo, pinapatay ko pala ang sarili ko. At ito pa, kapag nagsimulang bumagsak ang testosterone, may iba pang sumusunod agad. Isang bagay na mas banayad, mas emosyonal, at kasing mapanira. Ito ang tahimik na pagkawala ng saya, kapayapaan, at balanse. Ang emosyonal na halaga ng pagkakahiwalay. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang inyong espiritu ay nagsimulang manghina. Ikatlo, nagiging mas madali kayong mairita, mabahala, at walang emosyon. Hindi ko malilimutan ang araw na dumating si Mang Walter para magpakonsulta. Siya ay 28 anyos retirado kasal ng mahigit 40 taon, at sa paningin ng iba tila siya ang larawan ng kahinahunan. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na boses, ramdam ko ang tensyon. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang problema sa akin, Dok. Nasisigawan ko ang misis ko, hindi ako makapag-focus.
Nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi nang walang dahilan. Hindi ko na rin na-enjoy ang maliliit na bagay. Pagkatapos ay yumuko siya at tahimik na idinagdag, at matagal na po akong hindi nakakaramdam ng pagnanasa. Ang inilalarawan ni Mang Walter ay hindi bihira. Sa katunayan, ito'y isang bagay na mas madalas kong naririnig kaysa sa inaakala ng mga tao. Kapag ang isang lalaki ay nawalan ng koneksyon sa kanyang sexual na sarili, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal, ang kemikal na balanse sa kanyang utak ay nagsisimulang magbago. Ang dopamine, ang kemikal ng motibasyon at kasiyahan, ay nagsisimulang bumaba. Ang oxytocin, ang hormone na nagtataguyod ng koneksyon at pagkakabuklod, ay hindi na ilalabas. Ang endorphins, ang natural na painkiller at pampaganda ng mood ng kalikasan, ay unti-unting nawawala. At dahan-dahan, nang hindi man lang namamalayan, ang isang lalaki ay nagsisimulang makaramdam ng kawalan sa loob. Ang halaga ng pagbabaliwala sa bahaging ito ng inyong biyolohiya ay mas malalim kaysa sa pabago-bagong mood o paminsan-minsang masamang araw. Nagsisimula itong makaapekto sa inyong mga relasyon, kung paano kayo makipag-usap sa inyong partner, kung gaano kahaba ang inyong pasensya sa inyong mga apo, kung nararamdaman ninyo pa bang konektado kayo sa kahit ano o kahit sino. Kayo ay nagiging mainitin ang ulo. Ang maliliit na pagkadismaya ay tila napakalaki. Maaaring mas madalang kayong tumawa, mas konti ang tulog, mas konti ang pakialam. Hindi dahil biglang naging mas masama ang buhay, kundi dahil ang inyong katawan ay hindi na gumagawa ng emosyonal na panggatong na dati nitong ginagawa. At ang pinakamalungkot na bahagi, karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan kung ano ang nangyayari. Sinisisi nila ang kanilang edad, ang balita, ang sakit sa kanilang mga tuhod. Gayong ang totoo, tahimik nilang pinatay ang isa sa pinakamakapangyarihang tagapamahala ng kanilang emosyonal na kagalingan. Ang malusog at naaangkop sa edad na pagmamasturbate ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa balanse. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo, konektado, at buhay ng emosyonal na sirkito. Nagsimula si Mang Walter na gumawa ng mga simpleng hakbang, muling ipinakilala ang intimasya sa paraang natural at magalang sa kanyang sarili. Sa loob ng ilang linggo, tumawag sa akin ang kanyang asawa at sinabing, "Salamat po, nabalik na ang asawa ko." Ganyan kalakas ang epekto ng pagpapanumbalik ng isang bagay na napaka-personal at mahalaga. Ngunit ang emosyonal na pinsala ay hindi lamang ang panganib. May isa pang panganib na tahimik na gumagana mula sa loob palabas, isa na hindi lamang nakakaapekto sa inyong mood, kundi pati sa inyong dugo, mga ugat, at maging sa inyong utak. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag bumabagal ang inyong sirkulasyon at ang buong katawan ninyo ang nagbabayad ng halaga. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ika-4, hihina ang sirkulasyon, at hindi lamang ito problema sa silid tulugan. Ilang buwan na ang nakalipas, isang Ginoo na nagngangalang Mang Leonardo ang pumasok. Siya ay 72 anyos, matalas pa rin ang isip, mahilig maghardin, at ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo. Ngunit may nagbago. "Parang ang bibigat ng mga binti ko," sabi niya.
Mas madalas nang nanlalamig ang mga kamay ko. Hindi na pareho ang pakiramdam ko doon sa ibaba. Nag-atubili siya tapos idinagdag. Hindi lang po ito tungkol sa sex, Doc. Parang wala na akong koneksyon sa katawan ko. Tumama sa akin ang huling pangungusap na iyon dahil mas marami itong isiniwalat kaysa sa anumang pagsusuri. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang malusog na sexual na aktibidad kahit sa anyo ng masturbasyon ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng daloy ng dugo sa pelvic area o balakang. Kapag bumagal ang sirkulasyong iyon, ang mga kahihinatnan ay hindi lamang lumalabas sa silid tulugan. Kumakalat ito sa buong cardiovascular system ninyo. Maaaring magsimula ito sa banayad na erectile dysfunction, ngunit ang kasunod ay mas seryoso na bawasang oxygen sa mga tissue, mas mahinang kontrol sa pantog pamamanhid at mabagal ngunit tuloy-tuloy na paghina ng kalusugan ng mga ugat. Sa ilang lalaki, ang mga unang sintomas na ito, ang unang pulang bandila ng mas malalaking issue, sakit sa puso, alta presyon, kahit stroke. Ang pelvic region ay hindi lamang naglalaman ng mga organ ng intimasya, kundi pati na rin ng mga ugat na nagpapakain sa inyong mga binti, pantog, prostate, at maging sa inyong utak. At kapag ang mga ugat na iyon ay hindi na ehersisyo sa pamamagitan ng pagpukaw at pagpapalabas, naninigas sila, lumiliit, humihina. Ang dati ninyong inaakalang pribadong bagay ay mabilis na nagiging issue ng buong katawan. Hindi kakaiba ang kaso ni Mang Leonardo. Tuluyan na niyang itinigil ang lahat ng sexual na aktibidad matapos mawala ang kanyang asawa. Hindi dahil hindi niya ito namimiss, kundi dahil akala niya ay hindi na ito mahalaga. Ngunit may bilang ang kanyang katawan. Nagpakita ang mga blood test ng tumaas na inflammatory markers. Isiniwalat ng ultrasound ang paninikip ng mga ugat sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang kabigatan sa kanyang mga binti ay pagkawala ng sirkulasyon at ang pagkakahiwalay na nararamdaman niya ay hindi nasa isip niya. Ito'y pisikal. Dahan-dahan kong sinabi sa kanya, ang bahaging ito ng inyong kalusugan ay hindi nagre-retiro dahil lang nagretiro na kayo. Gusto pa ring mabuhay ng inyong katawan. Sa ilang pagbabago, banayad na pelvic exercises, inayos na gamot at ligtas at regular na pagmamasturbate, nagsimula siyang makaramdam ng init muli sa kanyang mga kamay. Sabi niya bumuti pa raw ang kanyang balanse dahil kapag bumabalik ang sirkulasyon, tumusunod ang buhay. Ngunit ang pinakakinatatakutan ko ay kung gaano karaming lalaki ang hindi kailanman umabot sa realisasyong ito. Nabubuhay sila na may gumagapang na kahinaan, sinisisi ang edad, gayong ang totoo, ginugutom nila ang kanilang mga daluyan ng dugo. Subalit may isa pang kahihinatnan na mas malalim kaysa dugo, mas malalim kaysa sakit. Isa na umaantig sa mismong kaluluwa ng isang lalaki. Ito ang nangyayari kapag nawalan ka ng koneksyon, hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong pagkakakilanlang panlalaki. At iyan ang kailangan nating harapin sa susunod. 5, nawawalan kayo ng kumpiyansa sa sariling sexualidad. Kahit wala kayong partner, may isang uri ng katahimikan na natutunan ko nang kilalanin sa mga lalaki.
Isang katahimikan na hindi tungkol sa kapayapaan, kundi tungkol sa pagsuko. Nakita ko ito kay Mang Roberto, isang 79 anyos na dating guro na pumunta para sa isang regular na check-up. Maayos ang kanyang pisikal na kalagayan, walang malalaking reklamo, ngunit may kung anong tila kumupas sa kanya. Sa aming pag-uusap, nag-atubili siya at sa wakas ay sinabing, "Alam ko pong maaaring kakaiba ito pakinggan, pero parang hindi ko na po ramdam na lalaki pa ako." Tumama sa akin ng husto ang pangungusap na iyon dahil ito'y isang bagay na napakadalas ko nang narinig sa iba't ibang salita lamang o minsan walang salita. Kapag ang isang lalaki ay nawalan ng koneksyon sa kanyang sexualidad, kahit pribado sa paglipas ng panahon, nagsisimula itong makaapekto sa kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Hindi mo kailangang nasa isang relasyon para maramdaman ang pagbabagong ito. Hindi mo man kailangang magnais ng intimasya sa iba. Ngunit, kapag huminto ka sa pakikipag-ugnayan sa iyong sariling katawan, kapag huminto ka sa paggalugad, pagpapahayag, at pagbibigay-pugay sa bahaging iyon ng iyong sarili, nagsisimula itong magpadala ng mapanganib na mensahe sa iyong isip na hindi ka na isang sexual na nilalang, na ikaw ay expire na. Ang unti-unting pagguho ng kumpiyansang ito ay hindi nangyayari agad-agad. Banayad ito sa simula. Mas kaunting interes sa pag-aayos sa sarili, mas kaunting motibasyon na makisalamuha, mas maraming pagdududa sa sarili. Maaari mong simulang maramdaman na invisible ka, hindi lamang sa iba, kundi sa iyong sarili. At narito ang mapanganib na bahagi. Kapag nawala ang iyong kumpiyansang sexual, madalas mong nawawala rin ang iyong boses. Humihinto ka sa pagtataguyod ng iyong mga pangangailangan. Iniiwasan mo ang mga pagbisita sa doktor. Minamaliit mo ang mga sintomas. Nagsisimula kang mamuhay ng mas maliit, mas tahimik, at mas walang buhay. Ang kapalit nito ay hindi lamang emosyonal. Naaapektuhan nito ang iyong pag-uugali, ang iyong mga desisyon sa kalusugan, kahit na ang iyong kagustuhang gumaling kapag dumating ang sakit. Nakakita ako ng mga lalaking sumuko na sa rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon dahil lamang hindi na nila nakikita ang punto. Nawala na ang kanilang kislap at kasama nito ang kanilang laban. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Ang muling pagkonekta sa iyong sarili ng dahan-dahan ng walang kahihiyan ay maaaring muling magpaalab ng malalim na pakiramdam ng kahalagahan. Pinapaalalahanan ka nito na naririto ka pa, may kakayahan pabuo pa. Ang pagmamasturbate sa edad na ito ay hindi tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng iyong pagiging buhay tungkol sa paghawak sa iyong sariling pag-iral ng may kabaitan, may pag-aari, may dignidad. Nang simulan ni Mang Roberto na payagan ang kanyang sarili sa muling koneksyong iyon, may nagbago. Mas tumaas ang kanyang tindig. Bumalik ang kanyang pagiging palabiro. At sa kanyang sariling mga salita, naramdaman kong may maiaalok pa ulit ako. At iyan ang nagdadala sa atin sa huling katotohanan na dapat nating harapin. Dahil pagkatapos ng lahat ng mga kahihinatnan na ito, ang pisikal, ang emosyonal, ang hormonal,
May isa pang tanong na natitira. Ano ang mangyayari kung wala kang gagawin? Ano ang mangyayari kung hahayaan mong magpatuloy ang mga pagkawala na ito ng walang pagkontrol? Pagsama-samahin natin ang lahat sa konklusyon. Konklusyon, ang presyo ng katahimikan, ang kapangyarihan ng pagpili. Mahigit 3 dekada na akong umuupo sa tapat ng mga lalaking akala nila'y wala na silang natitirang pagpipilian. Mga lalaking naniwalang ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko, katahimikan at kahihiyan. Ngunit ang paulit-ulit kong natutunan ay hindi edad ang nagnanakaw ng sigla ng isang lalaki. Ito ay ang pagkakahiwalay. Pagkakahiwalay mula sa kanyang katawan, mula sa kanyang mga likas na ugali, mula sa mismong bahagi ng kanyang sarili na minsang nagparamdam sa kanyang malakas, buo at buhay. Nakita na ninyo ngayon kung ano ang nangyayari kapag ang pagmamasturbate ay tinalikuran sa katandaan, hindi dahil sa karunungan, kundi dahil sa takot, stigma o pagsuko. Ang prostate ay nagsisimulang magrebelde na mamaga sa likido at pamamaga. Ang testosterone, ang inyong panloob na makina, ay mas mabilis na bumababa kasamang kinukuha ang inyong enerhiya at lakas. Ang inyong mood ay nagbabago. Ang saya ay nagiging iritabilidad, ang kalmado ay nagiging pagkabalisa, at ang mundo ay nagsisimulang mawalan ng kulay. Ang sirkulasyon ay humihina na humahantong hindi lamang sa pisikal na kahinaan, kundi sa isang kahinaan na nakakaapekto sa inyong puso, utak at pantog. At sa huli, marahil, ang pinakamasakit, ang inyong pakiramdam ng pagiging lalaki, ng pagiging isang taong mahalaga pa, ay nagsisimulang kumupas. Hindi ito maliliit na sakripisyo. Ito ang mga nakatagong presyo na binabayaran ng mga lalaki kapag pinipili nila ang katahimikan kaysa sa pangangalaga sa sarili. At ang mga ito ay higit na mapanganib kaysa sa napagtatanto ng karamihan. Ngunit ito ang gusto kong malinaw ninyong marinig, hinding-hindi pa huli para bawiin ang koneksyong iyon. Ang pagmamasturbate sa inyong mga huling taon ay hindi marumi, kahiya-hiya o parang bata. Ito ay pangangalaga sa biyolohiya. Ito ay isang anyo ng kalinisan sa pisikal, emosyonal at hormonal na aspeto. Ito ay isang tahimik at personal na pagpapatibay na ang inyong kwento ay isinusulat pa, na kayo ay lalaki pa rin, karapat-dapat pa rin sa sigla, intimasya at respeto. Kung anumang bahagi ng mensaheng ito ang pumukaw sa inyo mabuti, nangangahulugan iyon na may apoy pa sa loob ninyo, at ang apoy na iyon ay nararapat na mag-alab. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot para magsimulang muli. Hindi ninyo kailangan ng pag-aproba ng sinuman para parangalan ang inyong sariling katawan. Ang kailangan ninyo lamang ay ang lakas ng loob na kilalanin na ang pananatiling buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay. Kaya gawin ninyo ang hakbang na iyon, hindi dahil sa pagkakasala, hindi dahil sa ugali, kundi dahil sa pagmamahal sa lalaking kayo ngayon at sa buhay na mayroon pa kayo. Dahil hindi pa kayo nakarating sa dulo. Nakarating lang kayo sa bahagi kung saan mababawi na ninyo ang inyong kapangyarihan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, huwag ninyo itong hayaang dito lang matapos. Pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi kayo mahuli sa isa pang katotohanang pangkalusugan
na ginawa para sa mga lalaking tulad ninyo. At sa comments, i-type ang buhay pa ako kung handa na kayong bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan, inyong kumpiyansa, at inyong pagkalalaki simula ngayon.